Si Chitose ay isang gwapong gigachad na ayaw ng kasintahan. Gayunpaman, nang magsimulang umamin sa kanya ang pinakapopular na mga babae sa eskwelahan, nagpasya siyang paglaruan silang lahat sa halip. Simula pa lamang ng bagong taon ng pasukan, at sinusundan natin ang gwapong Chad na ito na naniniwalang siya ang sentro ng universo sa pamamagitan ng pamumuhay ng maganda at pagtulong sa iba. Habang nagbabrowse sa kanyang telepono, binati siya ng kanyang magandang kaklase, si Yuhua, at tinanong kung ano ang tinitingnan niya. Ipinakita ni Chitose sa kanya ang isang post mula sa isang anonymous na social media account na masama ang sinasabi tungkol sa kanya. Tinatawag siyang babero na mahilig manglandi ng lahat ng maiinit na babae sa eskwelahan, pati ang kanilang mga ina, at maging ang kanilang mga lola. Nainis siya sa komento, ngunit si Yuhua, sinisiguro sa kanya na dahil karamihan ng tao ay gusto siya, ang drama ay malamang na maglalaho. Maya-maya, nakipagkita sila sa ibang bahagi ng kanilang sikat na grupo na puno ng maiinit na dilag at gwapong binata. Habang nagsasaya at nagtatawanan si Chitose at ang kanyang mga sikat na kaibigan, napansin niya ang ilang estudyante na naiirita sa kanilang presensya bilang tipikal na sikat na grupo ng magkakaibigan, ngunit kinumbinsi ni Chitose ang sarili niya na ang mga may ayaw ay laging mang-iinis. Pagkatapos, pumasok ang kanilang homeroom teacher sa klase at nagpakilala bilang si Kura, na alam ni Chitose na isang tamad na tao na minamahal ng mga estudyante dahil sa kanyang kampanteng pag-uugali. Dahil sa catamaran, pinakiusapan niya si Chitose na mga siwa sa isang talumpati kung sino ang dapat maging kinatawan ng klase. Ngunit bago pa man niya gawin ito, agad na inagaw ng kanyang sikat na grupo ng kaibigan ang proseso ng eleksyon at nagmungkahi na si Chitose na lamang ang kumuha ng posisyon. Nang tanggapin ni Chitose, isa sa kanyang sikat na kaibigan, si Yuko, ay sumingit upang magboluntaryong maging bise niya, sa kabila ng pagiging isang manika na maganda lang ngunit walang laman ang ulo, at sinuportahan siya ng lahat, na naging dahilan upang sila ang maging kinatawan ng klase. Kalaunan, habang nanananghalian, nakipagkita si Chitose kay Kura, na nagpakita sa kanya ng larawan ng isang estudyanteng nagngangalang Kenta, isang malungkot na mahilig sa anime at talunan tulad ninyo, na absent na sa eskwelahan sa loob ng 2 semestre, at hiniling ni Kura kay Chitose na ibalik siya. Nang tanungin ni Chitose kung bakit siya, ipinaliwanag ni Kura na mga estudyante lamang ang nakakaunawa sa pinagdadaanan ng ibang estudyante, kaya kailangan niya si Chitose upang maunawaan kung bakit wala si Kenta at maibalik si Kenta sa paaralan. Nang tangkain ni Chitose na tumanggi, ipinaalala ni Kura sa kanya ang sarili nitong ego ng pagiging isang parang bayani na kayang gawin ng lahat, at habang nakakainis iyon kay Chitose, ayaw niyang mawala ang kanyang reputasyon bilang ang taong kayang gawin ng anuman, kaya tinanggap niya ang kahilingan, kinukumbinsi ang sarili na dapat magpatuloy ang kanyang pilosopiya ng magandang pamumuhay. Kinabukasan, naghintay si Chitose kay Yuhua pagkatapos ng klase, at pagdating niya, mabilis siyang bumalik upang maglagay ng makeup, sinisigurong mukha siyang pinakamaganda sa paligid niya. Tanong niya kung bakit, pinili niya si Yuhua para tulungan siyang maibalik si Kenta, at ipinaliwanag ni Chitose na, hindi tulad niya, bihira lang may ayaw sa kanya. Pagkatapos, dumating sila sa bahay ni Kenta, kung saan sinalubong sila ng ina ni Kenta, at matapos nilang ipaalam kung bakit sila naroon, pinapante sila nito para kausapin si Kenta. Nang subukan ng dalawa na kausapin si Kenta mula sa likod ng pinto, nakilala at kinutya ng nagkukulong sa bahay si Chitose bilang si Zeus ng eskwelahan, na gumagawa ng gulo sa sinumang kumilos, na ikinagalit ni Chitose at kinailangan ni Yuhua na pakalmayan siya. Pagkatapos, sinubukan ni Yuhua na magsalita, ngunit kinilala siya ni Kenta bilang isa sa mga babaeng maluwag ang moralidad na ina ng anak ni Chitose, na ikinagalit din niya. Sinubukan ni Chitose na pag-aanin ang tensyon sa pamamagitan ng pagbanggit ng magaang nobela, sa pag-aakalang gusto ito ni Kenta, ngunit sinagot ni Kenta na hindi talaga gusto ni Chitose ang mga light novel at nagpapanggap lang siya. Binanggit ang mga obra maestrang tulad ng Basag ang Tatay Ko, na aksidenteng naging aking minamahal, at ang araw na naging Yamcha ako, at nilipol ang mga basura sa Jujutsu Kaisen. Inamin ng dalawa na hindi pa nila nabasa ang mga yon, at magalang na humingi si Yuhua ng mga rekomendasyon, ngunit kinutya siya ni Kenta sa pagpapanggap na nagmamalasakit at sinabihan siyang bahala sa sarili niya. Sa pakiramdam ng puot, nagpasya si Chitose na umalis sila, at sa biyahe pa uwi, ang tanging naiisip ni Chitose ay kung gaano siya kinasusuklaman ni Kenta.
Nang gabing yun, nagpasya si Chitose na sumubok ng ibang estratehiya. At dinala niya ang isang taong parang sikat ng araw, si Yuko, kasama niya sa susunod na pagbisita, naniniwala na makakatulong ang kanyang presensya. Nang makarating sila muli sa bahay ni Kenta, ang walang kwentang mahilig sa mga siga ay muling sinabihan si Chitose na umalis na at bahala na siya sa buhay niya. At nang marinig niya na wala si Yuwa kasama niya, inakala niyang wala lang itong pakialam sa kanya. Iginiit ni Chitose na hindi siya ganoon, at pagkatapos, ipinakilala ni Yuko ang sarili niya kay Kenta. Inakusahan ni Kenta si Yuko na tinutulungan lang si Chitose para makakuha ng punto sa relasyon sa kanya. At prank ang inamin ni Yuko na gusto niya talagang mapahanga si Chitose at maging ang numero 1 babae sa isip nito. Sa sandaling yon, may napagtanto si Yuwa at nagtanong kung siya hindi na pumasok sa paaralan dahil tinanggihan siya ng isang babae. Kinumpirma ito ni Kenta, sinasabing katulad siya ni Yuko, na nagsisikap makuha ang atensyon ni Chitose mula sa ibang mga babae, ngunit tinutulan ito ni Yuko na hindi tulad niya, balak niyang mapanalunan si Chitose laban sa ibang mga babae. Nang marinig ito, inimbitahan ni Chitose si Yuko na bumaba para mag-tea, pagkatapos ay pinakiusapan niya si Kenta na buksan ang pinto para makapag-usap sila ng maayos. Nang sabihin ni Kenta sa kanya na lumayas, umalis si Chitose, ngunit inamin ni Kenta sa sarili kung gaano niya kagusto na makasama sila. Bigla, napansin ni Kenta ang isang anino sa labas ng kanyang bintana, at lumabas na si Chitose iyon, na pumwersa papasok sa bintana gamit ang isang baseball bat, at sinabing may isang ngiting gusto niyang lumabas si Kenta at tingnan kung mayroon silang pagkakapareho. Binalaan ni Kenta si Chitose na ang ginawa niya lang ay isang krimen, pero nagkibit-balikat lang si Chitose at mahina kong tiniyak sa kanya na ayos lang ang lahat, sinasabing ang ina ni Kenta ay nagbigay na sa kanya ng permiso na pumasok at makipag-usap. Umupo pagkatapos si Chitose sa tapat niya at iminungkahi na mag-usap sila ng tapat sa isa't isa para mas makilala nila ang isa't isa. Nang marinig yun, sa wakas ay nilabas ni Kenta ang lahat at nagsalita siya kung gaano niya kinasusuklaman ang mga sikat na bata na tila minamaliit ang mga talunan na tulad niya. At sinabi na dapat matuto silang kahit papaano tratuhin ang mga taong tulad niya bilang totoong tao. Nagreklamo siya na sila ay popular dahil maganda ang hitsura o atletiko, ngunit sinabi ni Chitose sa kanya na mali siya. Paliwanag niya na bagamat ang ilang tao ay nagsisimula na may likas na kalamangan, ang mga taong tulad ni Yuko, Yuwa, at maging ang kanyang mga kaibigang atleta ay nagsisikap pa rin upang marating ang kanilang kinalalagyan ngayon. Ikinatwiran ni Kenta na ang isang tulad niya ay hindi kailanman matatalo ang mga taong may likas na talento. Gaano man siya kasikap, kaya pakiramdam niya ay walang saysay ang pagsubok, ngunit hindi sumasang-ayon si Chitose at sinabi sa kanya na kailangan niyang pagtiwalaan ang kanyang sariling pagsisikap at maniwala sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinimulan ni Chitose na turuan si Kenta kung paano makipag-ugnayan ng mas mahusay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na magtanong ng mas marami at makinig ng mas mabuti. Ibinangon ni Chitose ang paksa ng mga light novel, at ni isang saglit ay hindi naniniwala si Kenta na talagang nasisiyahan si Chitose sa pagbabasa ng mga iyon. Ngunit iginiit ni Chitose na ginugol niya ang isang buong linggo sa pagbabasa ng magagandang titulo tulad ng "Ako'y muling isinilang bilang isang titi" at umiyak nang matuklasan kung lahat sila ay lalaki. Para patunayan ito, ipinaliwanag pa niya ng detalyado ang balangkas ng isa sa mga kwento na ikinagulat ni Kenta. Tinanong ni Kenta kung bakit lalayo pa si Chitose ng ganoon para lamang patunayan ang kanyang punto, at sinagot ni Chitose na kinaiinisan niya kapag iniinsulto ng mga tao ang iba nang hindi man lang sinusubukang intindihin muna sila, na siyang mismong ginawa ni Kenta sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang tunay na komunikasyon ay nagsisimula sa pagnanais na umunawa. Isang mas mahusay, at iyan ang sinubukan ni Yuwa at Yuko na gawin kay Kenta. Dahil doon, itinuro ni Chitose na sa huli ay ginawa rin ni Kenta ang bagay na kinasusuklaman niya sa iba, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay kumuha si Chitose ng libro mula sa estante ni Kenta at sinimulan siyang kwentuhan tungkol sa isang lalaki na ipinanganak na may pambihirang talento. Ayon kay Chitose, ang lalaking ito ay gwapo, natalo ang lahat ng mas asama, at kayang pabagsakin ang hilagang Korea. Bukod pa rito, nagsikap siya sa pagsasanay at pag-aaral, na nakakuha ng magagandang marka at matibay na reputasyon. Ngunit dahil mukha siyang napaka-perpekto, kalaunan ay nagsimulang maghinanakit sa kanya ang mga tao. Sa tuwing nagkakamali siya kahit gaano kaliit,
Ang iba ay sasamantalahin ng pagkakataon upang kutsain siya. Sa pagtatangkang magustuhan siya ng mga tao ng higit pa, sinadya ng lalaki na babaan ang kanyang mga grado, ngunit sa halip na makatulong, lalo lang siyang kinayamutan ng mga tao. Ikinainis ito ni Kenta. Gayunpaman, nagpatuloy si Chitose sa pagsasabing sa kalaunan ay tinulungan ng isang guro ang lalaking iyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na tanggapin ang mga talento at bentaheng taglay niya mula ng ipanganak at akuin ang responsibilidad bilang isang taong kayang mamuno sa iba. Pagkatapos nyon, hindi na pinigilan ng lalaki ang kanyang sarili. Patuloy siyang umunlad at naghangad na umangat ng higit pa sa dati, na buhay ng malaya at maganda sa paraang hindi maabot ng iba, tulad ng kumikinang na bote ng ramyon. Tanong ni Kenta kung sino ang tungkol sa kwento, at nang casual na sabihin ni Chitose na tungkol ito sa kanya, sinabihan siya ni Kenta na huwag masyadong purihin ang sarili. Gayunpaman, inamin ni Kenta na ginawa niyang kontrabida si Chitose sa sarili niyang kwento kahit halos hindi niya ito kilala. Sinabi ni Chitose na madalas na pinalalabis ng mga tao ang mabuti at masamang panig ng popularidad, ngunit hindi nakikita ni Kenta kung bakit mahalaga yon dahil mukhang nagwawagi naman si Chitose sa buhay, kung isa sa alang-alang ang dami ng mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Nang tanungin ni Chitose kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Kenta na halata naman na ang isang gwapo na tulad niya ay madaling makaakit ng mga babae. Sumagot si Chitose na hindi rin palaging maganda kapag tinatawag siyang babaero tuwing isang araw, at sinasabi ni Kenta na palaging mayroong mga taong susubok na hilahin ang iba pababa. Sumasang-ayon si Chitose ngunit pinaalalahanan siya na ang sarili niyang mga kaibigan ay tunay na mabubuting tao, kaya sa halip na magtuon sa galit ng ibang tao, sinabi ni Chitose sa kanya na magtuon sa pagpapabuti ng sarili. Ibinanggit ni Kenta kung gaano kadali para kay Chitose ang makipag-date sa mga tao, at inamin ni Chitose na kahit totoo ang bahaging yun, maaari rin itong maging komplikado kapag maging ang sarili niyang mga kaibigan ay nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya si Kenta na pag-usapan ang nangyari sa kanya, at natutuwa si Chitose na sa wakas ay nagbubukas na siya, bagaman sinabi niya na nahuhulaan na niya ang kwento. Umamin si Kenta sa isang babae mula sa kanyang otaku club, ngunit malupit siyang tinanggihan ng babae dahil hindi siya ang kanyang Prince Charming, at ang pagtangging yun ang nagdulot sa kanya upang simulan ang pagkamuhi sa babae at sa lahat ng iba pa. Ang dalawa ay nagkakasundo dahil sa masakit na karanasan ni Kenta, habang sa labas ng silid, tahimik na nakikinig si Yuki at nakaramdam ng ginhawa na ang mga bagay ay umuusad sa mas magandang direksyon. Di nagtagal, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang dapat gawin ni Kenta sunod. Sabi ni Kenta na wala na siyang nararamdaman para sa babae, si Miki, anymore, ngunit gusto pa rin niyang maging popular at humiling kay Chitose na gabayan siya. Sa una, tumanggi si Chitose, na sinabing ayaw niyang gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagbabantay kay Kenta, at kailangan ni Kenta na maging responsable sa ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, dahil nais niyang mamuhay ayon sa kanyang sariling prinsipyo, sa kalaunan ay pumayag siyang tulungan si Kenta na magsimula sa loob ng 3 linggo. Ang unang bagay na tinanong niya ay kung ano ang layunin ni Kenta, at sinabi ni Kenta na gusto niyang patunayan ang kanyang sarili kay Miki at sa mga tao na nangbuli sa kanya. Ganap na sinusuportahan ni Chitose ang ideya na ipakita kay Miki na siya ay nakamis sa pagde-date sa kanya, ngunit inamin ni Kenta na natatakot siyang harapin si Miki, o kahit na mga babae sa pangkalahatan ngayon. Nag-joke si Chitose na hindi pa naranasan ni Kenta kung gaano kasarap ang pakiramdam ng mga melon kapag pinipiga, at nahuli ng linyang iyon ang atensyon ni Kenta. Hinikayat ni Chitose na pagbutihin ang kanyang sarili para balang araw ay makapag-juggle siya ng mga dibdib ng isang magandang babae, at malakas na sumigaw si Kenta. Nagagawin niya. Kalaunan, bumaba si Kenta at humingi ng tawad sa kanyang ina sa pagdulot ng gulo at kay Yuko sa pag-insulto sa kanya kanina. Sinabi ni Yuko na ayos lang, bagamat binanggit din niya na kailangan na talaga nitong maligo. Pagkatapos ay tinulungan niya ito sa paggugupit ng buhok, at sinabi ni Chitose na ang una nilang hakbang ay ang bigyan si Kenta ng makeover, simula sa pagpapadyeta sa kanya. Kinuha din niya ang telepono ni Kenta at pansamantalang pinagbawalan siyang gumamit ng social media. Nang tanungin ni Kenta kung bakit, ipinaliwanag ni Chitose na kailangan matuto ni Kenta kung bakit masama ang magtago sa likod ng mga anonymous na account para manglait ng iba. Pagkatapos nito, umupo si Chitose kasama si Yuko, na masaya na maayos ang lahat.
Sinabi ni Chitosei na siya, basta na lang itinulak si Kenta na magpatuloy at maghanap ng iba. Ngunit pinuri siya ni Yuko, sinabing dahil sa kanyang personalidad ay madali siyang magustuhan ng mga tao, tulad ng pagkakagusto niya. Hiningi ni Chitosei na huwag na niyang banggitin muli ang kanilang nakaraan, ngunit sinabi ni Yuko na umaasa pa rin siya na isang araw ay bubuksan niya ang kanyang puso sa kanya, dahil maraming bagay siyang gustong sabihin dito. Kinabukasan, kinakabahan si Kenta sa pagbabalik sa paaralan matapos siyang mawala ng ilang buwan, ngunit sinabi ni Chitosei sa kanya na ang pagkakaroon ng kaba ay ang unang hakbang tungo sa malaking pagbabago. Pagpasok nila sa silid-aralan, ipinakilala ni Chitosei si Kenta na may biro, na sinabing si Kenta ay kilala bilang tripod dahil sa isang halatang malaking dahilan. Siya pa nga, nagbibiro na huminto si Kenta sa pagpasok sa eskwela dahil hindi siya natanggap dahil hindi siya angkop, at si Kenta ay nanigas, ngunit sinabi ni Chitosei sa kanya na minsan, ang pagpapatawa sa mga tao ay nakakatulong magpagan ng tensyon. Pagkatapos, sumama ang iba pang kaibigan ni Chitosei at magagaan na tinukso si Kenta tungkol sa pagtanggi, na nagpatawa sa buong klase, bagamat medyo nakaramdam si Kenta ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ipinaliwanag ni Chitosei na may pagkakaiba sa pagbibiro at sa sadyang pang-iinsulto sa isang tao, at mahalaga ang pagkatuto sa pagkakaibang yun. Nang dumating ang kanilang guro at makita si Kenta na bumalik sa klase, napagtanto niya na nagtagumpay si Chitosei sa pagbabalik kay Kenta, kaya nagpa siya ang guro na bigyan ng klase ng karagdagang oras kaya matutulungan si Kenta ng lahat na maka-adjust muli. Sa tanghalian, naging interesado ang mga babae sa kakaibang pagkain ni Kenta, at ipinaliwanag ni Kenta na nagsisimula siya ng dieta kasunod ng payo ni Chitosei para hindi na siya masyadong maging kamukha ni Jabba the Hutt. Tinanong nila kung ano ba talaga ang nangyari dati, at ikinwento ni Kenta ang tungkol sa kanyang otaku club, kung saan may isang babaeng nagngangalang Miki na gusto niya, ngunit pinili nito ang isa pang miyembro na mas gwapo, at kahit pa naglakas loob si Kenta na umamin, tinanggihan siya nito, na ikinawasak ng kanyang puso. Idinagdag ni Chitosei na tinawag pa siyang matabang taluna ni Miki bago siya tanggihan. Nang marinig yun, ipinakita ng lahat ang kanilang suporta kay Kenta at sinabi sa kanya na ang pag-amin sa simula pa lang ay isa ng matapang at malalalaking bagay na gawin. Ngunit, kalaunan, ang kaibigan ni Chitosei na si Kazuki, ay dinala si Chitosei sa isang tabi at tinanong kung bakit biglang nagdala si Chitosei ng bagong tao sa kanilang grupo, at binalaan siya na ang isang tulad ni Kenta ay malamang hindi ganoon kadaling magbabago. Hindi sumang-ayon si Chitosei at sinabing naniniwala siyang si Kenta ay maaaring maging mas mabuting tao. Kalaunan, sa rooftop, umupo si Chitosei kasama si Kura, na pinuri siya sa maayos na pagkumpleto ng kanyang misyon, ngunit tinanong naman ni Chitosei sa kanya kung ano talaga ang kahulugan ng mamuhay para sa sarili. Tahimik na nag-isip si Kura sandali, nagsindi ng sigarilyo, at ipinaliwanag na maraming tao ang nagdududa sa kanilang sariling paghuhusga at layunin. Dahil doon, madalas nilang ikinukumpara ang sarili sa iba o sinusubukang hilahin ang iba pababa. Ayon kay Kura, ang ganap na pamumuhay ay nangangahulugang pagtitiwala sa sariling compass at pagsunod dito ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa narinig, napaisip si Chitosei kung ang sarili niyang compass ay nakaturo pa rin sa tamang direksyon tulad ng dati. Pagkatapos ng klase, umuwi si Chitosei at napansin si Asuka na nakaupo mag-isa at nagbabasa ng libro. Ang sandaling yun ay nagpaalala sa kanila ng una nilang pagkikita noong nakaraang taon. Noon, umuwi si Chitosei nang mapansin niya ang isang mas batang lalaki na inaapi ng dalawang iba pang bata. Akma ng mamagitin si Chitosei nang biglang tumalon sa tubig ang isang dalagang may pilak na buhok. Iyon ang batang babae na si Asuka. At masaya niyang sinabi na gusto niyang makisaya at nagsimulang magsabuyan ng tubig kasama ang batang lalaki, ginawa na lang itong isang masayang laro sa halip. Inanyayahan pa niya ang iba pang mga batang lalaki na sumali, at di nagtagal, lahat sila ay nagtatawanan na sa tubig bago umuwi bilang magkakaibigan. Dahil dito, nabasa ang damit ni Asuka, at nang makita niyang nakatitig si Chitosei, kinantsawan niya ito dahil nakatingin sa kanya habang basa. Inabot ni Chitosei sa kanya ang isang tuwalya at tinanong kung bakit siya sumama sa tubig sa halip na hilahin lang ang batang lalaki at pagsabihan ng iba pa. Sumagot si Asuka na sa tingin niya ay mas mabuti kung uuwi ang lahat na gulo-gulo, ngunit nakangiti kaysa nag-aaway. Mula noon, nabighani si Chitosei sa kanya.
Sa kasalukuyan, nagkomento si Asuka na si Chitose ay tila perpekto sa hindi perpektong paraan, na parang magandang tingnan ngunit may kulang na mas malalim. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung siya at isa pang babaeng malapit sa kanya ay parehong nalulunod habang si Chitose ay mayroon lamang kayak na pang-2 tao, sino ang ililigtas niya? Bago pa siya makasagot, buong tiwala niyang sinabi na siya ang magliligtas kay Chitose sa halip, dahil mas gusto niya ito kaysa sa sino mang lalaki sa klase niya. Tumawa si Chitose at sinabing nakakahiya ang romantikong pagtatapat niya, ngunit siya. Nililinaw niya na hindi ito isang pagtatapat. Sinasabi niya na ang isang katulad niya ay hindi pipili sa pagitan ng mga babae. Sa halip, ilalagay niya ang pareho sa kanila sa kayak at ihahandog ang sarili sa mga piranha dahil ang paghahandog ng sarili ang magiging pinakamagandang opsyon. Tinawanan ni Chitose ang ideya, sinasabing hindi niya kailanman gagawin yun, ngunit iginiit ni Asuka na ang ganoong pagpiling mapaghandog ng sarili ay lubos na bumagay sa kanyang pagkatao, at ang kanyang mga salita ay nagpanganga sa kanya. Makalipas ang halos 1 linggo, nagpasya sina Chitose at Yuko na oras na para isama siya sa pamimili upang ma-update ang kanyang aparador at huminto sa isang maliit na tindahan kung saan sumubok si Kenta ng iba't ibang pares ng salamin. Matapos sa kanilang pamimili, iminungkahi ni Yuko na dumaan sa isang restaurant kung saan plano ni Kenta na makipagkita sa ilan sa kanyang mga dating kaibigan mamaya. Umupo ang tatlo, at ipinakita ni Kenta kay Chitose ang mga mensahe sa kanyang telepono, kung saan tinukso siya ng babaeng gusto niya dati, si Miki, nang imbitahan niya ito, at ang iba pa sa group chat ay nagsimulang mag-usap muli pagkaalis lang niya. Napangisi si Chitose sa kung gaano ka-awkward ang buong usapan. Tinanong naman ni Yuko si Kenta kung ano ang inaasahan niyang makamit sa muling pakikipag-ugnayan sa mga kaibigang nang iwan sa kanya, at sinabi ni Kenta na gusto niyang makita nila kung gaano na siya nagbago. Pagkarinig niyan ay nabigyan si Yuko ng ideya, kaya tinawag niya ang isang server at hiniling na kuhanan sila ng litrato ng magkakasama. Nang makita ni Kenta ang larawan, namangha siya sa kung gaano siya naiiba kumpara dati. Itinuro ni Yuko na sa larawan ay para silang magkaibigan, at ipinaalala ni Chitose kay Kenta na huwag niyang kalimutan kailanman kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya para pagbutiin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na ang susi ay ang patuloy na sumulong at huwag kailanman titigil sa pagsisikap na bumuti. Nang marinig ang mga salitang iyon, tahimik na nangako si Kenta sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang masayang ang pagsisikap ng kanyang mga bagong kaibigan, at habang pinapanood si Kenta nang umiti ng ganoon, inamin ni Chitose sa kanyang sarili na kamangha-mangha si Kenta dahil tunay siyang nagbago. Umaasa siya na balang araw ay titingnan ni Kenta pabalik ang sandaling ito ng kanyang buhay ng may pagmamalaki. Makalipas ang ilang araw sa paaralan, natuklasan ni Sei na pinipilit ng ilang estudyante si Kenta, tinatanong kung bakit nakikihalubilo ang isang katulad niya sa grupo ni Chitose. Sinusubukan siyang ipagtanggol ni Yua, ngunit sinabi ng mga nambubuli sa kanya na ang isang tulad niyang walang dating ay hindi rin nababagay sa grupo ni Chitose. Sa labas ng silid-aralan, nakikinig si Chitose kasama ang 2 pa niyang kaibigan, sina Yuzuki at Kazuki. Hiniling ni Chitose sa kanila na tulungan siyang harapin ang sitwasyon, dahil galit na galit siya na ang panliligalig ay maaaring sumire sa lahat ng pag-unlad na nagawa ni Kenta. Matapos makagawa ng plano, pumasok ang tatlo sa silid-aralan na kumikilos ng kalmado, na parabang walang kakaibang nangyayari. Nilapitan ni Chitose ang pangunahing nambubuli at casual na sinabing wala siyang ideya kung sino ang lalaking iyon. Ang lalaki, nagalit at pinaalalahanan siya na minsan silang nagharap sa isang laro ng baseball, ipinakikilala ang sarili bilang si Uemura. Samantala, maayos na ibinaling ni Kazuki ang kanyang atensyon sa isa pang nambubuli, isang babae na nagngangalang Ayase, at mabilis itong nabighani. Agad siyang lamambat. Ngunit pagkatapos ay sinabi na dapat lumabas sina Chitose at Kazuki kasama siya sa halip na mga babae tulad nina Yua at Yuzuki. Tinanong ni Uemura kung bakit pa nakakasama ni Chitose ang isang tulad ni Kenta, at kalmadong sumagot si Chitose na nakakasama niya kung sino man ang gusto niya, kahit pa si Kenta ang taong yon. Nararamdaman ang pagtaas ng tensyon, iminungkahi ni Kazuki. Lahat huminahon. Ngunit tumanggi si Umura at sinabing kinaiinisan niya ang mga taong tulad ni Chitose na tila nagtatagumpay ng hindi nakakaranas ng kabiguan. Ayon sa kanya, ang isang tulad ni Kenta ay hindi dapat mag-aksaya ng oras ni Chitose. Matapos sabihin yon,
Binitawan niya sa wakas ang pagkakahawak niya sa ulo ni Kenta, iniwang lubos na nayanig si Kenta dahil sa paghaharap. Nang maglaon, tinanong ni Kenta si Chitosei kung ano ang dapat niyang ginawa nang harapin niya ang mga nambubuli. Sumagot si Chitosei na hanggat patuloy na naniniwala si Kenta sa kanyang sarili, hindi siya kailanman maaabot ng kanilang mga panlalait. Sa paglakad pauwi, hindi mapigilan ni Chitosei ang pag-iisip sa nangyari, dahil siya ang nagpasimula ng pagbabago ni Kenta, pakiramdam niya ay bahagyang responsable. Nag-aalala siya na kung patuloy na isusulong ni Kenta ang mga bagay ng ganito, mas maraming tao ang makakasakit sa kanya, na mag-iiwan ng mas malalim na sugat. Saktong dumating ang kaibigan niyang si Haro at inanyayahan si Chitosei na lumabas kasama siya. Pumunta sila sa sports field at nagsimulang mag-stretch ng magkasama. Habang nag-uusap, nabanggit nila ang nakaraan ni Chitosei bilang manlalaro ng baseball at ang dahilan kung bakit siya huminto. Nagpanggap si Chitosei na wala ng kabuluhan sa kanya ang baseball, ngunit agad siyang pinuna ni Haro sa kanyang pagsisinungaling, alam kung gaano kalaking pagsisikap ang ibinuhos niya dati sa sport na yun. Nagtapos sila sa paglalaro ng basketball, at hinamon siya ni Haro sa isang laban, na nagsasabing kung matalo si Chitosei, kailangan niyang sabihin kay Haro kung ano ang bumabagabag sa kanya kamakailan. Sumang-ayon si Chitosei, idinagdag na kung matalo si Haro, kailangan niyang sagutin ang isang nakakahiya niyang tanong, at kailangan ding bilhan ng talunan ng pagkain ang nanalo. Matapos ang kanilang pagtatalo, nanalo si Haro, at hinikayat niya itong pag-usapan ang bumabagabag sa isip nito. Umamin si Chitosei na nag-aalala siya kay Kenta, nangangamba na mabibigo ang plano ni Kenta na ipakita sa kanyang mga lumang kaibigan kung gaano na siya nagbago. Dahil doon, gustong gumawa ni Chitosei ng paraan upang masiguro na magtatagumpay ito. Pagkarinig niyon, tinawag siya ni Haro na isang tanga at sinabi sa kanya na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Kenta. Kaya ngayon, ang kailangan niyang gawin ay pagkatiwalaan si Kenta na hawakan ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Parang isang coach na nagtitiwala sa mga manlalaro pagkatapos silang sanayin hanggat maaari. Sinasabi niya na sa sobrang pag-aalala, minamaliit ni Chitosei ang determinasyon ni Kenta, dahil ayon sa kanya, hindi dapat kumilos si Chitosei na parang lahat ay nakasalalay sa kanya. Kalaunan, nakipag-usap si Chitosei kay Yuzuki sa telepono. Nagbiruan sila at naglaro ng roleplay habang nag-uusap. Sa gitna ng usapan, tinanong ni Yuzuki kung bakit niya tinulungan si Kenta sa simula pa lang. Sinabi ni Chitosei na dahil lang pinilit siya ni Kura na gawin yun, ngunit sinabi ni Yuzuki na mali ang paliwanag na yun. Naniniwala siya na ginawa niya yun dahil siya si Chitosei, ang uri ng tao na hindi kayang baliwalain ang isang taong nasa problema. Siya pa nga, tinatawag ang sarili na matuwid at sinasabing may savior complex siya. Ang komento ay ikinagulat niya, ngunit hindi rin niya ito maitatanggi. Pagkatapos ay sinabi ni Yuzuki na dahil naiintindihan na niya ito, may utang na loob ito sa kanya. Nang tanungin ni Chitosei kung ano ang gusto niya, bigla siyang hinilingan nito na maging nobyo niya. Ang kahilingan ay ikinagulat niya, ngunit mabilis niyang inamin na nadala lang siya sa role-playing. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Chitosei ang mapaglarong tono at tinanong kung anong kulay ng kanyang pepperoni holders na nanunukso. Sabi ni Yuzuki na ito ay malalim na asul tulad ng kalangitan sa gabi at nakakabit ito ng kawit sa likod. Ang isiping yun ay nanatili sa isipan ni Chitosei at naging mahirap para sa kanya ang makatulog ng gabing yun. Isang linggo makalipas, malapit na ang huling araw ng pagme-mentor ni Chitosei, at pinapangako ni Chitosei sa kanya na malapit na niyang ipakita sa lahat kung gaano na siya nagbago. Gayunpaman, inamin ni Kenta na hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang patunayan ang anumang bagay sa mga taong yun. Nang lumaon sa araw na yun, naglaro sila ng football sa paaralan, at hinamon ni Yumura si Chitosei sa isang laban, sinabing ang matatalo ay kailangang gawin ng isang nakakahiyaang parusa, na tinanggap naman ni Chitosei. Mukhang kinakabahan si Kenta, ngunit sinabi sa kanya ni Chitosei na laro lang ito at nangakong ipapasa sa kanya ng madalas ang bola. Nag-aalala si Kenta dahil napakapangit niya sa sports, ngunit sinabi ni Chitosei sa kanya na mag-relax at magsaya dahil hindi naman siya kasali sa pastahan. Nang ang laban nagsisimula, karamihan sa pagganap ng koponan ay pasa nina Chitosei at Kazuki, ngunit paulit-ulit nilang sinusubukang bigyan ng pagkakataon si Kenta na makapuntos. Sa bawat pagkakataon na siya ay sumasablay ng husto, tumatawa ang mga manunood,
na dahan-daang dumudurog sa kanyang kumpiyansa. Nang tulungan siya ni Chitose na tumayo matapos ang isa sa mga bigong pagtatangka, napagtanto niya kung gaano kaseryoso si Kenta sa lahat ng bagay. Gusto lang siya ni Chitose na sumama dahil mas masaya ang laro kapag lahat ay nakikisali, kahit pa ang mga hindi gaanong maliksi. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas nagiging maingat sa sarili si Kenta. Sa huling paglalaro, muli nilang sinubukan na ipasa kay Kenta, ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi siyang gumalaw. Si Chitose na mismo ang bomb Ira at nakapuntos ng isang kahanga-hangang goal, kahit na natalo pa rin ang kanyang koponan sa buong laban. Habang ginaganap ni Chitose ang nakakahiyang forfeit, tahimik na may sinasabi si Uemura kay Kenta na nakaaapekto sa kanya. Maya-maya, bago umuwi, casual na pinag-uusapan ni Yuko at Chitose ang pagganap ni Kenta. Nagbibiro sila tungkol dito nang walang anumang intensyong saktan siya. Ngunit narinig sila ni Kenta at inakala niyang kinukutsa siya nila. Hinarap niya sila, at ipinaliwanag ni Chitose na ito ay walang mali, siya lamang na panunukso at nasasabihin din niya ang parehong bagay ng direkta sa harap ni Kenta. Ngunit ang paliwanag ay mas nagpagalit lang kay Kenta, at sinabi niyang tama si Uemura at na siya ay isa lamang biro para kay Chitose. Sinubukan siyang iwasto ni Yuko, ngunit tumanggi si Kenta na makinig. Pinapaalalahanan sila na bukas ang huli nilang araw ng pagtatrabaho ng magkasama. Ibinuhos ni Kenta ang kanyang pagkadismaya, sinabing ang isang tulad niya ay nahihirapan sa palakasan habang ang isang tulad ni Chitose ang humila sa kanya sa laro. Hinayaan siyang mapahiya, at pagkatapos ay inagaw ang pansin sa huli, na nagpaparamdam kay Kenta na para siyang ganap na katawa-tawang payaso. Sa wakas ay sumagot si Yuko, sinabing pagkatapos ng mga linggo na kasama sila, dapat malaman ni Kenta na hindi kailanman tatawa si Chitose sa likod ng iba. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla kay Kenta, pagkatapos ay lumapit si Chitose at humingi ng paumanhin sa pagtawid sa linya sa pagitan ng pagbibiro at pambubuli, inaamin na ang kanyang mga ginawa ay nakasakit kay Kenta. Lubos na nilukuban ng pagsisisi, tumakbo si Kenta, habang papalayo siya. Tinawag siya ni Chitose at binati ng swerte para sa nalalapit niyang pagkikita sa mga dati niyang kaibigan, sinasabihan siyang naniniwala pa rin siya rito. Nang maglaon, habang naglalakad pa uwi, tinawag ni Yuko si Chitose na bayani dahil sa pagtulong sa isang tulad ni Kenta. Inamin pa niya na sa simula ay nagduda siya na kayang magbago ni Kenta. Umiling si Chitose at sinabing hindi siya bayani, ngunit iginiit ni Yuko na siya nga. Sinasabing pinagkakatiwalaan niya ang kanyang pakiramdam pagdating sa pagkilala sa mga taong tunay na mabuti sa kalooban. Kasabay nito, patungo si Kenta sa restaurant, nabibigatan sa pagkakasala dahil sa kung paano siya naglabas ng galit kina Chitose at Yuko. Napagtanto niya na maaaring nasira niya ang mga pagkakaibigang kakakakuha pa lang niya. Ngunit matapos ang 3 linggo ng matinding pagsisikap sa ilalim ng gabay ni Chitose, ay tumanggi siyang hayaang masayang ang lahat. Higit sa lahat, ayaw niyang biguin ang taong pinakamalaking nagpabago sa kanyang buhay. Pagpasok niya sa restaurant, naroon si Maki, ang babaeng minsan niyang gustong makuha ang loob, kasama ang 2 lalaking nagpaligsahan noon para sa kanyang atensyon at malamang ngayon ay nagpapalit-palit na sa pagkuha ng kanyang loob. Nagulat sila sa kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Kenta, ngunit ang kanilang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng panunuya. Naalala ang payo ni Chitose, pinanatili ni Kenta ang kanyang kapanatagan at mahinahong ipinaliwanag na gusto niyang maging mas palabarkada. Pinagtawanan nila siya, iginiit na ang isang taluna na tulad niya ay hindi kailanman makakabagay sa isang sosyal na kapaligiran. Ngunit pinatatag muli ni Kenta ang kanyang sarili at sinabing sinusubukan lamang niyang maging komportable sa kanyang sarili. Umupo sila ng magkasama, ngunit nagpatuloy ang mga insulto. Sinabi nila sa kanya na hindi nababagay sa kanya ang isang lugar tulad ng kapihan at na mas masaya sila simula nang umalis siya sa kanilang grupo. Iminungkahi din nila na peking ang kanyang pagbabago, na malamang ay umasa siya sa mga shortcut at may ibang tao na nag-ayos ng kanyang hitsura. Sumagot si Kenta na tinulungan siya ng kanyang mga bagong kaibigan na bumuti, na ikinagulat ni Maki, at matalim siyang nagtanong kung nakalimutan na ba siya. Kalmadong sumagot si Kenta na hindi na siya makikialam sa relasyon nila ni Ren, ngunit lalo lang silang nagalit dahil doon. Diretsahang si Maki, sabi niya, mabait lang siya sa kanya dahil sa awa, at sinubukan nilang kumbinsihin siya na ginagamit lang siya ng mga bagong kaibigan niya, tulad ng iba pa. Sa sandaling yon, may napagtanto si Kenta.
Ang paraan ng kanilang pagsasalita ay nagpapaalala sa kanya kung paano siya dati bilang isang taong mapait, walang kumpiyansa, at mabilis manghusga ng iba. Sa kabila nito, nilapitan pa rin siya ni Chitose. Pagkatapos ay may ibinunyag si Ren na malupit. Inamin niya na habang sinusubukan ni Kenta na lumapit kay Maki, palihim na niya itong pinapatawag sa kanya ng daddy tuwing Biyernes. Para lalong lumala ang sitwasyon, ipinakita niya kay Kenta ang mga mensahe sa kanyang telepono, na nagpapakita na sa tuwing nagpapadala si Kenta ng taus-pusong mensahe kay Maki, ibinabahagi niya ito kay Ren. At pinagtawanan siya ng dalawa. Inaamin pa ni Ren na siya ang nagsasabi kay Maki kung ano ang isasagot, ibig sabihin ay nabiktima si Kenta ng mga salitang hindi naman talaga kay Maki. Malaki ang naging epekto ng katotohanan kay Kenta, na pagtanto niyang hindi pala totoo ang kanyang unang pag-ibig. Habang pinagtatawanan siya, naramdaman niya ang bigat ng lahat na bumabagsak sa kanya. Sa sandaling yun, naintindihan niyang ito ang resulta ng pagtataboy niya sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Bumabalik ang kanyang isip sa kanyang mga lumang gawi, at gusto niyang tumakas, magkubli sa kanyang silid muli, at mawala mula sa mundo. Naiisip niyang humingi ng tawad kina Chitose at Yuko dahil sa hindi niya pagbabago. Ngunit habang nilalamon siya ng mga kaisipang yun, naaalala niya mga salita ni Chitose. Pagkatapos, tila may hudyat, lumitaw si Chitose sa tabi niya, sinasabing nandoon siya upang tuparin ang kanyang pangako na suportahan siya. Ang iba ay nalito sa biglaang pagdating ng tiwalang estranghero na ito, at ipinakilala ni Chitose ang sarili bilang kaklase ni Kenta at kapatid niya sa ibang ina. Tinanong niya si Kenta kung maaari ba talaga siyang tawaging ganoon. At sumagot si Kenta ng oo, idinagdag na si Chitose ay masyadong mabait. Binalaan ni Ren si Chitose na si Kenta ay isa lang nakakatakot na otako, ngunit binaliwala ito ni Chitose at casual na sinabing plano niyang pumunta sa mga kaganapan tulad ng Comic-Con kasama siya. Habang nakapatong ang kamay ni Chitose sa kanyang shoulder, napagtanto ni Kenta ang isang mahalagang bagay, at iyon ay, sa kabila ng lahat ng batikos na natatanggap ni Chitose, hindi niya kailanman iniiwan ang mga tao. Ang paniniwalang yun ay bahagi ng kanyang pagkatao, at ito ay isang bagay na lubos na pinahahalagahan ni Kenta. Muling sinubukan ni Ren, na sinasabing si Kenta ay may pagka-obsessive at ganoon din ang gagawin sa sinumang malapit kay Chitose, ngunit ang pinakamahusay sa lahat ng matikas ay nanatiling kalmado at sa halip ay nagtanong kung talagang nagkaroon ng damdamin si Miki para kay Kenta. Nang kumpirmahin nilang hindi, bumaling si Chitose kay Kenta at sinabi sa kanya na nangangahulugan iyon na hindi niya kailanman tunay na nawala ang kanyang unang pag-ibig, dahil hindi naman ito naging totoo mula pa sa simula. Idinagdag niya na hindi dapat sayangin ni Kenta ang kanyang damdamin sa mga taong katulad nila. Sa halip, dapat siyang sabihin ang sinseridad para sa isang taong tunay na karapat-dapat dito. Dahil sa pagkadismaya, tumayo si Ren at inakusahan si Chitose ng panggugulo. Ngunit kalmadong ipinaalala ni Chitose sa kanya na sila ang nag-umpisa nito sa pamamagitan ng paggulo sa kanyang kaibigan. Iginiit ng grupo na ang isang tulad ni Kenta ay hindi karapat-dapat sa oras ni Chitose at kalaunan ay iiwan niya rin ito. Galit na idineklara ni Ren na ang mga taong tulad ni Kenta ay hindi nagbabago, na ang isang talunan ay mananatiling talunan. Sa puntong yun, sa wakas ay ipinakita ni Chitose ang kanyang galit. Matatag niyang sinabi na si Kenta ay nakagawa na ng kanyang unang hakbang patungo sa pagiging isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Ikinumpara niya yun sa pag-uugali ni Ren, itinuturo na ang paninira sa iba sa halip na ang paglaki ang tunay na nagpapanatili sa isang tao na hindi makausad. Ang buong kafe ay tumahimik. Nakatayo si Kenta doon, labis na nalulula, na may luha na umaagos sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Chitose hindi bilang isang taong laging nakangiti at nagtatago ng kanyang damdamin, kundi bilang isang taong kayang ipagtanggol siya ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling yun, nakakita si Kenta ng daan pasulong at ng dahilan upang magpatuloy. Sa sandaling yun, dumating si Yugo, at sa kanyang presensya pa lamang, nabawasan ang tensyon sa silid. Binati niya si Kenta nang may init ng damdamin at casual na hinahaplos ang buhok nito, ipinapakita sa lahat na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miki at sa iba pa, senyales na sapat na ang sitwasyon. Sa huli, tinanong niya, Kenta kung mayroon siyang anumang nais sabihin bago tuluyang iwan ang kanyang nakaraan. Pinalakas ang loob ng dalawa,
idineklara ni Kenta na siya ay magpapatuloy at hindi nalilinggan pa. Dahil dito, isinara na niya ang kabanata ng kanyang dating buhay. Pagkatapos, sabay-sabay silang tatlo na naglakad pabalik. Pinapanatag ni Chitose at Yugo si Kenta na tama ang kanyang ginawa, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Sinabi ni Chitose na umaasa siyang may matutunan ang iba mula sa pagtatagpo, dahil ito ay umaayon sa kanyang paniniwala sa marangal na pamumuhay. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Kenta na natapos na ang 3 linggong panahon na kanilang napagkasunduan. Nagbalik tanaw si Kenta sa sandaling pumasok si Chitose sa kanyang kwarto, na yun din ang sandali na tuluyan ang nabuksan ang kanyang saradong puso. Nangako siyang simulan ang sarili niyang paglalakbay mula rito at humiling na kung sakaling maging isang tao siyang karapat-dapat na tumayo ng buong pagmamalaki sa tabi nila, umaasa siyang tatanggapin nila siya bilang kaibigan. Pagkatapos ay taos-puso siyang nagpasalamat sa kanila at sinabing palagi niyang pahahalagahan ang panahong pinagsamahan nila. Nagtawanan sina Chitose at Yugo, at mabilis na ipinaliwanag ni Yugo na nagkamali siya ng pagkaunawa. Ang kasunduan ay tanda lamang ng pagtatapos ng kanilang relasyon bilang mentor-estudyante, hindi ang kanilang pagkakaibigan, at sinabi nila sa kanya na kaibigan na nila siya, na nagpasaya sa kanya ng tunay. Nang maglaon, nakipagkita si Chitose kay Asuka sa kanilang karaniwang lugar at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari kay Kenta at kung gaano na siya nagbago. Tinawag ito ni Asuka na isang magandang kwento at napansin na si Chitose mismo ay medyo nagbago. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ideya ng pagiging isang bayani ay umunlad, at hindi na siya isang simpleng, direktang uri ng bayani. Sa halip, naging isang tao siya na nagpapakita ng init sa iba habang hindi pangkaraniwang mahigpit sa kanyang sarili. Sumagot si Chitose na siya ang tunay na bayani dahil tinulungan niya ang batang nakita nilang minsan ay binubuli. Tinanggal ni Asuka ang ideya, sinabing siya ay isang ordinaryong babae lamang at hindi isang taong dapat ilagay sa pedestal. Hindi tulad niya, naniniwala siyang hindi niya kayang pasanin ang daming pasanin ng mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang mga plano para sa nalalapit na Golden Week. Nagbiro si Chitose tungkol sa pag-imbita sa kanya sa isang date. Bagamat inaamin niyang napakagandang ideya yon, marahan siyang tumanggi. Sinasabing mas gusto niyang panatilihin ang kanilang relasyon sa kung ano ito. Nag-aalala siya na ang pagpapatuloy pa ay maaaring magpabago o makasira pa nga sa kung ano na ang mayroon sila. Kinabukasan, sumakay si Chitose ng kanyang bisikleta para makipagkita sa isang kaibigan. Pagdating niya, tanging si Yuzuki lang ang naroon, na maagang dumating tulad niya dahil ayaw nilang dalawa na naghihintay ang iba. Sabay silang kumain, nagbiruan, at nagtuksuhan tulad ng dati. Pagkatapos, nang walang babala, nagbago ang tono ni Yuzuki. Tiningnan niya ito ng seryoso at hiniling na maging kasintahan niya. Sinabi ni Yuzuki sa kanya na magkatulad sila, at dahil doon, dapat silang lumabas at magsimulang kumilos. Tinatanong ni Chitose kung bakit pa siya gustong magka-boyfriend, at sumasagot siya na, tulad ng sinumang babae, gusto niyang makipag-date sa isang gwapong lalaki na tulad niya. Gayunpaman, alam niyang hindi siya ganoon kababaw. Inaamin niyang magkatulad sila sa paraan na pareho nilang itinatago ang kanilang tunay na sarili sa likod ng maskara, ngunit iyon ay mas nagpakumbinsi lamang kay Yuzuki na sila ay nararapat para sa isa't isa, dahil ang makasama ang isang taong nagpapahintulot sa kanyang maging siya ay perpekto para sa kanya. Gayunpaman, pinansin ni Chitose ang kanyang karaniwang gawi at nilinaw niyang hindi siya madaling mahuhulog sa matatamis na salita tulad ng ibang lalaki. Iyon ay lalo lamang nagpatulan sa tibok ng puso niya, at tinutokso niya ito, na sinasabing ginagawa nitong siya ay gusto pa siya lalo. Pagkatapos ng usapan na yon, Yuzuki sa wakas ay umamin na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Nang tanungin ni Chitose kung sino kaya yon, hinala niya ay isang grupo ng mga lalaki mula sa ibang paaralan na tinatawag na yakan, na alam ni Chitose na puno ng mga pasaway. Nang maunawaan ang sitwasyon, naintindihan ni Chitose kung bakit bigla siyang gustong magka-boyfriend. Formal na hiningi ni Yuzuki sa kanya ang dalawang bagay bilang kanyang boyfriend. Una ay ang umakto bilang perpektong kasintahan para mawalan ng interes ang sumusunod, at pangalawa, ang maging handa na harapin ang sumusunod kung sakaling maging mapanganib ang sitwasyon. Umamin si Chitose na hindi pa siya nasasali sa anumang away, ngunit nakiusap si Yuzuki sa kanya, na sinasabing siya lang ang kanyang pagpipilian. Nang mag-alinlangan siya,
Umabot pa sa puntong inalok niyang gagawin ang anumang gusto nito kapalit, gaano man ito kasidhi, kinikilala na humihingi siya ng oras at lakas nito. Nang marinig yun, pumayag si Chitose, ngunit sa halip na samantalahin ang alok niya, simpleng hiniling lang niyang gamitin siya bilang paraan para maglabas ng stress sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng ilang bola sa isang laro ng basketball. Kalaunan, habang nagpapahinga, binanggit ni Yuzuki na hindi raw ito mukhang uri ng taong naghihikayat ng mga babae. Sumagot si Chitose na ang mga taong tulad nila ay hindi gusto ang makitang mahina. Sa kabila nito, sinabi niya rito na maaari itong umasa sa kanya anumang oras na kailanganin niya. Nag-aalala siya na baka wala siya kapag mahalaga, ngunit sinisiguro niya rito na kung tatawagin ito ang kanyang pangalan, darating siya, tulad ng isang bayani. Kinabukasan, nagulat si Yuki nang makita si Chitose na dumating sa eskwelahan kasama si Yuzuki at agad siyang naghinala na may kung anong nangyayari. Pagkatapos, hayagang inanunsyo ni Yuzuki sa klase na karelasyon niya si Chitose, ikinagulat ng lahat. Tinanggihan ni Yuko ang ideya, iginiit na ginagamit lang siya ni Yuzuki para sa sarili nitong dahilan, at imposibleng seryoso niya itong dine date. Sumagot si Yuzuki, sinabing ganoon din ang nalalapat kay Yuko, na lalo lang nagpainit ng ulo nito at nagpatibay ng determinasyon nitong bawiin siya. Maya-maya, ipinaliwanag ni Chitose ang totoong sitwasyon sa kanyang mga kaibigan. Tungkol sa kinakaharap ni Yuzuki, nag-alala sila, ngunit sinuportahan ang plano at nag-alok pa nga na tumulong magbantay sa nanggugulo. Sinabi rin niya kay Kura, na pabirong bumati sa kanya ngunit nagpaalala na mag-ingat, at nag-alok ng tulong kung magiging seryoso ang sitwasyon. Pagkatapos ng klase, habang hinihintay ni Chitose si Yuzuki na matapos ang ensayo sa basketball, nilapitan siya ni Nazuna. Tinanong niya kung totoo ang chismis tungkol sa pagde-date, at nang kumpirmahin niya, sinabi niyang hindi sila bagay, kahit kaunti man. Pinagalitan siya ni Chitose dahil sa pagsasalita ng masama tungkol kay Yuzuki, ngunit sumagot si Nazuna na mas gusto niyang diretsyong sabihin ang mga bagay kaysa sa patalikod. Sinasabi pa nga niya na sasabihin din niya ang pareho kay Yuzuki mismo. Pagkatapos, siya ay nagtanong para magpalitan ng contact na sinang-ayunan niya, ngunit pagkatapos ng practice ni Yuzuki, mabilis na umalis si Nazuna. Lumapit si Yuzuki kasama si Haro, na nagsabing nawala ni Yuzuki ang kanyang body wipes at kailangan niyang humiram para bumango siya para kay Chitose. Nahihiya, agad siyang pinatigil ni Yuzuki. Habang pauwi, iginiit niya na sigurado siyang naimpake niya ang mga ito, at napagtanto ng dalawa na marahil ay may lihim na pumasok sa changing room at nagnakaw ng mga ito. Para gaman ng pakiramdam, nagbiro si Chitose na kakaiba na body wipes ang pinili ng magnanakaw sa halip na isang mas personal na bagay, na lalo lamang nagpakaba kay Yuzuki. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yuzuki na dapat silang mag-date ng maayos tulad ng isang normal na magkasintahan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Chitose tungkol sa kanyang nalalapit na laro at sinabi sa kanya na doon na lang siya mag-focus. Nangako siyang susuportahan siya tulad ng isang mabuting nobyo at idinagdag pa na kung manalo siya, dadalhin niya ito sa isang date at hahayaan siyang pumili kung ano ang kanilang gagawin. Iyon ang nagbigay motibasyon sa kanya upang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Pinasalamatan niya ito, at nang tanungin siya nito kung bakit, hindi siya sumagot. Kinabukasan sa silid-aklatan, lumitaw si Yuwa na nakasalamin, na ikinagulat ni Yuzuki. Ipinaliwanag ni Chitose na iminungkahi niya na lumipat si Yuwa sa contact lenses dahil ang salamin ay nagpapaganda sa kanya ng sobra, at napansin ni Yuzuki ang komento na yon. Di nagtagal, namataan ni Chitose ang ilang estudyante ng yakan sa labas at tahimik na inalerto si Yuzuki. Naikinakaba niya, nang mapansin niyang binabantayan siya ng mga ito, mabilis siyang lumapit kay Chitose at sinabing hindi niya sila kilala. Lumayo si Chitose at nagpa siya na harapin ang grupo ng mag-isa habang bal-isang nanunood sina Yuzuki at ang iba pa. Nilapitan siya ng mga lalaki, nagpapakitang tao bilang magiliw sa simula, at hiniling na ipakilala si Yuzuki sa kanila at sa kanilang mga senior. Tumanggi si Chitose, sinabing bilang nobyo ni Yuzuki, gusto niyang mapasa sa kanya lang ito. Diretsyong tinanong ni Chitose kung sila ang nambubuntot kay Yuzuki, na ikinagalit ng mga ito. Sinubukan ng isa sa kanila na manatiling kalmado sa pamamagitan ng pag-alok ng pakikipagkamay habang mahigpit na pumipisil, ngunit mas mahigpit na humawak pabalik si Chitose, kaya napilitan itong umigkas dahil sa sakit. Lumalala ang sitwasyon, at tinakat siya,
ngunit sa sandaling yun, dumating ang kanyang mga kaibigan, sina Kazuki at Kaito, upang suportahan siya. Nang makita sila, umatras ang grupo, bagamat nagbabala sila na hahabulin siya ng kanilang nakatatanda. Pagkatapos nyon, umupo sina Chitose at Yuzuki sa tabi ng ilog. Humingi siya ng paumanhin sa pagkasangkot niya rito sa kanyang problema at sa paglagay sa kanya sa panganib. Habang umiiyak siya, ipinatong niya ang kanyang jacket sa mga balikat nito at sinabi sa kanya na hihintayin niya hanggang sa bumalik ito sa dati niyang sarili. Nang kumalma na siya, bigla niyang sinabi na gusto niyang kumain ng katsuden, nagpapakita na bumalik na siya sa normal. Upang maging ligtas, tinuruan siya ni Chitose ng isang simpleng paraan upang ipagtanggol ang sarili, bagamat mabilis niyang sinabi sa kanya na huwag itong subukan. Ito sa kanya, tinulungan niya siyang isuot muli ang jacket niya, saka isinandal ang ulo sa likod nito at tahimik na pinasalamatan, sinabi sa kanya na kamangha-mangha siya sa pagtatanggol dito. Kinabukasan habang tanghalian, kinausap ni Chitose si Kenta at tinanong kung sa tingin niya ba ay ang mga sigang yun ang tipo ng mga taong nangiistok. Naniniwala siyang mas kamukha ng mga taong gumagamit ng karahasan ang mga ito, pero pinaghihinalaan ding baka mga nakakapangilabot sila na gustong panoorin ang mga babae na matakot habang iniistok. Nagulat si Chitose na alam niya ang ganoong mga bagay, at tiniyak naman ni Kenta sa kanya na marami lang siyang binabasa at hindi siya isang baluktutang isip na may pagnanais mang-istok. Kasabay noon, lumitaw ang isang estudyanteng nagngangalang Naruse at hiningi ang oras ni Chitose. Ipinakilala ni Chitose si Kenta sa kanya, at humingi ang lalaki kay Kenta ng pribadong usapan upang makausap niya si Chitose ng mag-isa. Gayunpaman, tumanggi si Chitose na mangyari yun, sinasabing dapat maghintay si Naruse hanggang matapos ang tanghalian, lalo na't kasama niya si Kenta. Narinig yun, humingi ng paumanhin si Naruse kay Kenta sa pagiging bastos at dumiretso sa punto na tinatanong si Chitose kung totoo ba ang relasyon nila ni Yuzuki, na pinaghihinalaan niyang peke. Nahulaan ni Chitose na may pagtingin si Naruse kay Yuzuki, at buong-buo itong inamin ni Naruse, sinasabing umibig siya sa unang tingin. Narinig yun, sinabi ni Chitose sa kanya ang totoo kung paano peke ang relasyon, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit. Kinagagandahan nito ni Naruse, at pinakiusapan niya si Chitose na pagbigyan siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat tungkol kay Yuzuki. Tumanggi si Chitose, sinabing baka mahulog lang ang loob niya rito, ngunit ayos lang kay Naruse, dahil handa siyang matalo ng patas. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Kenta si Chitose sa silid ng biolohiya, at bigla niyang isinara ang pinto at naiwan si Chitose sa loob, humihingi ng paumanhin ng labis sa mangyayari. Sa loob, natanto ni Chitose na naghihintay sina Yuwa at Yuko sa kanya, at pareho silang galit na galit sa kanya dahil sa nangyari. Pinagalitan nila siya sa paglalagay sa sarili sa panganib para sa iba. Sinabing gusto rin nilang tulungan siya at si Yuzuki, at nangako si Chitose na hindi na ito mangyayari muli. Hinimok nila siyang tuparin ang kanyang salita sa pamamagitan ng isang pinky promise, na nagsasabing magbabayad siya ng mahal kung hindi niya ito tuparin, at pumayag naman si Chitose. Pagkaraan ng ilang panahon, narinig niya ang isang magandang huni na nanggagaling sa bubong, kaya sinundan niya ito at nakita niya si Asuka na nagpapahinga doon. Nagpasya siyang sumama kay Asuka at humingi ng nakasanayan na, at alam ni Asuka na kailangan niya ng payo mula sa kanya. Matapos ang isang buong sesyon ng pagbubuhos ng sama ng loob sa mga problema ni Chitose, sinabi ni Asuka kay Chitose kung ano ang nagpapaganda at misteryoso sa kanya, na lagi niyang iniisip na kaya niyang hawakan ang lahat ng mag-isa at hindi niya kailangan ng iba. Gayong sa totoo lang, mayroon siyang lahat sa kanyang panig na gustong tumulong sa kanya. Sakto naman, pumasok si Yuzuki na hinahanap siya, at ipinakilala siya ni Chitose kay Asuka, na mas matanda ng 1 taon sa kanila. Nakilala ni Asuka si Yuzuki bilang ang babaeng pinaglabasan ni Chitose ng saloobin niya, kaya pinayuhan niya si Yuzuki na huwag tumalikod, lalo na dahil napakapareho niya kay Chitose. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Yuzuki kung anong uri ng relasyon mayroon siya kay Chitose. Sinabi ni Asuka na ang relasyon daw niya sa kanya ay parang isang nakatatandang babaeng may kakaibang pagmamahal at mahilig magpakita ng pag-aaruga, at isang kabataang lalaki na lubos na naaakit at sumasamba sa kanya, na ikinagulat ni Chitose at Yuzuki at ikinaduda ni Yuzuki. Pauwi na sila, ipinahayag ni Yuzuki kung gaano siya nagulat na malaman na mayroong espesyal na tao tulad ni Asuka sa buhay ni Chitose.
Sinubukan ni Chitose na siguruhin siya na walang halaga si Asuka sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Yuzuki ang kanyang dahilan at sinabi na nasasaktan siya malaman na may iba pa na nakakausap siya sa parehong pag-iisip at nakakaintindi sa kanya ng malalim. Nang subukan ni Chitose na sumagot, pinigilan siya ni Yuzuki at sinabi na nauunawaan niya na kahit hindi sila tunay na magkasintahan, nakikita niya ito bilang isang espesyal na tao. Ngunit alam na maaaring hindi pareho ang nararamdaman, na nakakasakit sa ego niya na laging nag-iisip na siya ay espesyal. Pagkatapos, senadoryasan niya ito na hinawakan ang kanyang mga kamay, sinasabing gusto niyang ipadama sa kanya kahit kaunting espesyal na pakiramdam, ngunit kahit alam niyang iyon ang tamang gawin, tinanggihan niya ang alok nito. Pagkatapos, sa kanyang lugar, nakakita sila ng isang hindi kilalang liham, at nang tingnan nila ang loob, nakakita sila ng mga larawan ni Yuzuki kasama si Chitose, na ang mukha ni Chitose ay binorahan bilang pagbabanta, inuutusan silang maghiwalay. Sa kabila ng nakakatakot na mensahe, nanatiling matapang at malakas si Yuzuki at nagbiro tungkol dito, ngunit alam ni Chitose na hindi ito magtatagal, kaya sinabi niya sa sarili na kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, kinausap ni Chitose si Naruse upang bigyan siya ng impormasyon tungkol kay Yuzuki bilang isang tao. At tinanong siya ni Chitose kung ano ang nagpamahal sa kanya kay Yuzuki sa simula pa lang. Umamin si Naruse na unang nahulog ang loob niya sa ganda nito, ngunit pagkatapos, may nangyaring insidente kung saan tinulungan siya ni Yuzuki, habang nilampasan lang siya ng iba, na siyang sandali na nahulog ang loob niya sa kanya. Nang marinig yun, inutusan ni Chitose si Naruse na ang dapat niyang gawin ay burahin ang bersyon na yun ni Yuzuki sa kanyang isipan, at aktwal na simulan siyang kausapin para mas makilala pa siya, at pagkatapos nito, saka siya magdesisyon kung mahal niya ba ito o hindi. Mula ng gabing yun, patuloy siyang tinatawagan ni Naruse para makakuha pa ng impormasyon, ngunit may dumarating din na mas maraming sobra na puno ng mga larawan, na nagbabanta kay Yuzuki na hiwalayan si Chitose. Kinabukasan, isang malaking araw ng laro para kay Yuzuki at sa kanyang koponan sa basketball, at dumating si Chitose upang sumuporta bilang isang mabuting nobyo, kasama si Kato na naroon upang manood ng laro. Bigla, napansin nila na may masamang nangyari kay Yuzuki at dali-dali silang lumapit sa kanya. Nalaman nila mula sa coach ng basketball na nawawala ang sapatos pang basketball ni Yuzuki, at mabilis na nahinuha ni Chitose na kinuha ito ng nanggugulo mula sa kanilang palitan ng damit. Kaya, sa tulong ni Kato, nangako si Chitose kay Yuzuki na hahanapin niya ang kanyang sapatos, ipinapaalala sa kanya ang pastahan nilang ginawa kung mananalo siya sa laro. Naging isang karera laban sa oras, ngunit alam ni Chitose na kung ang nanggugulo. Gustong makapasok sa isip ni Yuzuki, hindi niya itatapon ang mga sapatos, kundi susubukan niya itong itago para mahanap nila mamaya. At tulad ng inaasahan niya, bumalik si Chitose makalipas ang ilang sandali hawak ang mga sapatos at mabilis itong iniabot kay Yuzuki. Napansin niya na may dahon sa kanyang buhok at may gallows ang siko niya, mga palatandaan na talagang ipinaglaban siya. Pagkatapos, sinuot ni Yuzuki ang kanyang sapatos, tinali ang kanyang buhok at sinabihan si Chitose na panoorin siya, na sinasabing magiging obra maestra ang pagganap niya. Sinabi naman ng coach kay Chitose na panoorin niya ang laban sa bench kasama sila, at nagpasalamat si Chitose sa kanya. Ngunit sinabi rin na kakailanganin niya ang bahagi ng budget ng basketball team para ayusin ang mga palumpong. Isinasaalang-alang na nakita niya ang sapatos sa archery range. Pumayag siya, at pinanood nila ang laro, kung saan ipinabatid ng coach kay Chitose kung paano si Yuzuki ang LeBron James kay Michael Jordan ni Haro, umaalalay at gumagawa ng mga tamang galaw habang nagpapalabas ng maraming puntos para habulin ang depisit. Tapos, sa ilang segundo na lang na natitira sa orasan, ibinato ni Haro sa kanya ang bola, at habang umaakyat si Yuzuki para sa three-pointer, hindi maiwasang mapansin ni Chitose kung gaano siya kaganda at kagilas-gilas habang iniis-shoot niya ang bola, na nagpanalo sa kanila sa laro. Pagkatapos, tinawagan ni Chitose si Kato at humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya. Naghahanap pa rin ng sapatos makalipas ang ilang oras, ipinangako niyang ilibre siya sa ilang ramen at ilang magagandang dilag pagkatapos ng klase. Saka biglang sumulpot si Yumura, at tinukso siya ni Chitose dahil sa pakikipag-date kay Nizuna habang naglalaro, pero mabilis niyang sinabi na sinamahan lang niya ito, na dating mahilig sa basketball. Tinanong ni Chitose kung nasaan si Nizuna, at sinabi ni Yumura na umalis ito agad pagkatapos magawa ni Yuzuki ang game winner,
at sinabing naiinis siyang makitang naging bayani ito. Pagkatapos, sinubukan ni Chitose na kumuha ng impormasyon at tinanong si Yumura kung kilala niya ang sinumang estudyante ng Yakan, pero sinabi ni Yumura na hindi niya kilala at ang tanging estudyante ng Yakan na kilala niya ay mga kaibigan ni Nizuna. Tinanong ni Yumura kung bakit siya nagtanong, at sinabi ni Chitose na nakipag-away siya sa kanila, na nagpatawa kay Yumura bago umalis. Agad pagkatapos, sumulpot si Haro na may dalang ice lollies para sa kanya at binabati siya sa mahusay na trabaho na ginawa niya. Pinuri ni Chitose si Haro sa galing ng laro kasama si Yuzuki, ngunit sinabi ni Haro sa kanya na napakagaling ni Yuzuki ngayon dahil sa ginawa niya para dito. Siniguro ni Chitose sa kanya na ginawa lang niya ang ginawa niya dahil nagpustahan sila, at gusto ni Yuzuki ng date kasama siya. Humigas si Haro sa bangko, inilagay ang mga paa niya sa hita ni Chitose, at inutusan siyang bigyan siya ng masahe. Nang tangkain ni Chitose na tumanggi, kinantsawan siya ni Haro, sa pagkasabik sa simpleng mga paalang at nararamdaman na niya ang pag-umang ng kanyang pantalon, nagtutulak sa kanya na gawin ang hinihingi niya. Pagkatapos, tinanong ni Haro si Chitose kung gagawin din niya para sa kanya ang ginawa niya para kay Yuzuki sa sapatos, at sinabi nitong malamang ay hindi. Dahil si Haro ay ang uri ng tao na magsasabi lang sa kanya na umupo at panuorin ang laro sa halip na tumakbo sa isang walang kabuluhang paghahanap. Bahagyang nadismaya si Haro sa sagot na yon, ngunit sinabi ni Chitose sa kanya na hindi rin niya bibigyan si Yuzuki ng foot massage sa parehong paraan na ginawa niya para kay Haro, at nang tanungin nito kung bakit, sinabi ni Chitose na sobrang init lang ni Yuzuki kaya mawawalan lang siya ng sarili sa tabi ng mga paa nito, na ikinainis ni Haro. Pagkatapos, pumunta siya at ang mga babae para kumain ng ramen upang pag-usapan ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, at pinaghihinalaan ni Chitose na habang sangkot ang mga estudyante ng Yakans, hindi sila ang nagnakaw ng kanilang mga sapatos, ibig sabihin, maaaring ang stalker ay galing sa kanilang paaralan. Agad na pinaghihinalaan ni Haro na baka sina Umura at Nizuna yon, at sinabi ni Chitose na posible yon. Ayaw niya munang sabihin sa kanila kung paano sinubukan talagang tulungan sila ni Umura sa ngayon. Pagkatapos, dumating ang pagkain at pinapanood ni Yuzuki habang madaling sinusubukan ni Haro at Chitose ang pagkain ng bawat isa nang hindi nababahala sa pagpapalit ng plato at chopsticks. Nang makita siyang nanunood, inasar siya ni Harold at tinanong kung siya ay nag-ambala sa nakita niyang pagbibigay ni Chitose ng hindi direktang halik, ngunit tiniyak ni Yuzuki sa kanya na hindi siya nababahala. Ngunit pagkatapos ay binanggit niya ang tungkol sa mga masahe at mabilis na nabahala si Yuzuki, at nagpatuloy si Haro sa pagdaldal na si Chitose ay may mahuhusay na pamamaraan na nagpapalabas ng tili sa anumang babae. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa petsa na malapit na nilang puntahan, at naiinis si Yuzuki na sasabihin yun ni Chitose sa kanya. Ngunit mabilis na tiniyak kay Haro na ang petsa na pupuntahan nila ay para lang sa palabas upang ibenta ang kanilang pekeng relasyon. Binuko ni Haro ang kanyang kasinungalingan, na sinasabing si Yuzuki ay mas girly girl pala kaysa sa inakala niyang siya, at nasaktan si Yuzuki doon. Kaya naglaro sila ng air hockey upang ayusin ang kanilang tunggalian, at mabilis na nanguna si Haro. Para sa huling laro, hinamon ni Haro si Yuzuki na tumaya sa kanya, at kung matatalo ni Yuzuki si Haro, automatiko siyang bibigyan ng panalo kahit na natalo siya sa puntos, ngunit kung mananalo si Haro, siya ang papalit kay Yuzuki at makikipag-date kay Chitose. Ang taya na yun ay ikinagalit ni Yuzuki, at ang dalawa ay nagkaroon ng matinding labanan habang si Chitose ay nanunood lang sa kanila na nagtutunggalian. Kinaumagahan, para sa date, hinintay ni Chitose ang kanyang date, na si Yuzuki pala, na labis siyang humanga sa ganda nito sa suot nitong kimono at napuno siya ng damdamin. Sinusubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng panunukso kay Yuzuki at pagsasabing mas nagiging kaakit-akit ang kanyang mga kurba dahil sa kimono, ngunit nang tuksuhin siya pabalik ni Yuzuki at inalok siyang tingnan, mabilis na sumuko si Chitose at nagpa siya na simulan ang kanilang date. Pagpasok nila sa pista, dahan-daang hinawakan ni Yuzuki ang kanyang kamay, ngunit sa halip na tanggihan ito tulad ng dati, hinayaan ito ni Chitose, kinikilala na isa itong espesyal na araw para sa kanila. Nagsimula sila sa pagkain ng mansanas na may asukal at ipinaalala nito kay Chitose ang dating panahon kung saan dati siyang pumupunta sa mga pista bitbit ang kanyang kaunting baon at nasasabik tuwing may lumalabas na babae mula sa kanyang klase. Ngunit sa kasalukuyan, hindi siya makapaniwala na ngayon ay nakikipag-date siya sa pinakamagandang
ang babae sa paaralan sa festival na labis niyang mahal. Pagkatapos, pumunta sila para manghuli ng isdang ginto, at nang hindi makahuli si Yuzuki ng isa, inaasar siya ni Chitose dahil ganap siyang baguhan. Hiniling ni Yuzuki na manghuli siya ng ilan para sa kanya, at ipinaalam ni Chitose sa kanya na dati siyang napakahusay sa laro kaya siya ay pinagbawalan dahil sa paghuli ng napakaraming isda. At nagpakitang gilas siya sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na teknik at madali niyang nahuli ang isdang gusto niya, na labis na ikinamangha niya. Kaagad pagkatapos, umupo sila at nagbiruan tungkol sa kung paano niya dapat ay panggulan ang mga isda sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga isda ng may inosenteng tingin, hindi niya maiwasang isipin sa kanyang sarili kung gaano kalungkot ang lahat para sa kanya. Alam nilang ang sandaling pinagsasaluhan nila ay hindi magtatagal. Pagkatapos, kumain sila ng ilang pagkain sa piyesta, at nang humingi si Yuzuki upang tikman ang ilang pagkain ni Chitose, malugod siyang pumayag. Ngunit sa halip na gamitin ang sarili niyang chopsticks, sadyang hiniling niyang gamitin ang kakagamit lang niya, para lang matikman niya ang isang dituwirang halik mula sa kanya. Pagkatapos, uminom sila ng ramyun na may bula, at tumawa na parang ang gabi at sandali ay magtatagal magpakailanman, kahit alam nilang tulad ng petsa, hindi ito magtatagal. Pagkaraan, nakakita sila ng puno na sinasabing nagdadala ng swerte sa mga magiging asawa sa hinaharap. Inanyayahan ni Yuzuki na ilagay nito ang kanyang mga kamay sa puno sa tabi ng kanya, at habang nakapikit ng lubusan ang kanyang mga mata, nagdarasal upang magkatotoo ang kinabukasan. Si Chitose ay nanunood lang sa kanya habang ginagawa niya ito. Bigla, lumitaw ang siga mula yakan at ginambala sila, na nagresulta sa pagkakadapa ni Yuzuki sa sahig. Nang subukan ni Chitose na tulungan siyang makatayo, sinipa siya ng siga, kaya siya ay nabagsak mismo sa ibabaw niya. Habang hawak-hawak siya ni Suzuki, nararamdaman ni Chitose ang panginginig niya. Sa buong panahon, tinatawag siya ng siga ng masasamang salita. Pagkatapos, lumitaw ang amo ng siga, at tinawag niya si Yuzuki sa pangalan, na lalong nagpakilig sa kanya sa takot. Sa kaloob-looban, wala nang ibang nais si Chitose kundi ang sumabog sa galit, ngunit mabilis niyang pinigil ito at pinakalma ang sarili. Sinubukan niyang maging malero at kalmado sa harap ng mga siga, sinasabing ang kanyang nobya ay kanya at kanyang lang. Nagiging agresibo ang amo, hinihingi na tila babibitak ang pisngi ni Yuzuki, at pinipilit niya si Yuzuki, humihingi ng paliwanag kung bakit nakikipag-date ito sa isang talunan samantalang kaya naman itong maging kapaki-pakinabang para sa sarili niyang kasiyahan. Pagkatapos, ipinaalala ng amo kay Yuzuki ang kanilang nakaraan, sinasabing tuwing natatakot ito at naiiyak, ay nagiging lubhang kaakit-akit ito kaya't ninanais ng sinumang lalaki. Sa sandaling yun, halos lumabas na ang tunay na ugali ni Chitose, balak niyang saktan ng matindi ang lalaking ito at saksihan ang kanyang paghihirap. Ngunit bago niya pa magawa, naalala niya ang kanyang pangako sa mga babae na huwag ilagay ang sarili sa panganib, na siyang pumihil sa kadiliman na kumain sa kanya. Kaya sa halip, sumigaw siya ng tila isang maliit na duwag upang matiyak na lahat ay nakikinig, sinasabing pinaplano ng mga gun na sapilitang ilayo sa kanya ang kanyang kasintahan at gawan siya ng matinding pinsala. Nakuha niyo ng atensyon ng pulis, at ang mga gun ay mabilis na umalis upang maiwasan ang gulo. Dahil doon, gamaan ang loob ni Chitose na ligtas na sila, kinukumbinsi ang sarili na ang pinakakalalakihang bagay na magagawa niya ay ipahiya ang sarili para protektahan ang kanyang kasintahan mula sa panganib. Kinabukasan, nakaupo si Chitose kasama si Naruse sa isang restaurant, at nakaramdam siya ng selos na si Chitose ay makakapag-date kasama si Yuzuki sa isang festival. Pagkatapos ay itinuro ni Naruse kung gaano ka-hindi pangkaraniwan na hindi pumapasok si Yuzuki sa eskwela, at sinubukan ni Chitose na pag-alitan siya tungkol sa labis na pagbabasa ng mga bagay. Ngunit sinabi ni Naruse na gusto niya lang siyang tulungan kailanman niya kaya. Sabi ni Chitose na ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ay ang tulungan ang sarili niya, at iyon ay sa pagsisimula ng pakikipag-usap kay Yuzuki, sa halip na maging fanboy niya lang kung gusto niya itong ligawan. Sinabi ni Chitose na sa pagsisimula ng pakikipag-usap sa kanya, magkakaroon si Naruse ng pagkakataong makilala siya ng mas mabuti, at maging pagkakataong imbitahin siyang lumabas para mag-date. Tinanong ni Naruse kung ano ang mangyayari kung siya ay tanggihan, at simpleng sinabi ni Chitose na dapat lang niyang manood kay Mia Khalifa hanggang sa paglubog ng araw, umiyak ng umiyak,
at magsimula ng banda para makakanta siya ng malulungkot na kanta tungkol sa kanyang pusong bali. Sa pagkarinig noon ay nainis si Naruse, at sinabi niya kay Chitose na ang tanging dahilan kung bakit niya nasabi yan ay dahil hindi pa siya kailanman nakaranas umibig. Suspekto si Chitose na yun nga ang totoo, ngunit mabilis na humingi ng paumanhin si Naruse sa kanyang nasabi, at ipinaalala sa sarili na sinusubukan siyang tulungan ni Chitose. Nang gabing yun, nag-text si Chitose kay Yuzuki para biruin ito tungkol sa sakit nito, at kung kaya bang pabalaykan ang kalusugan nito ng kanyang mahiwagang panggamot. Nagpalitan sila ng mensahe sandali bago sinubukan ni Yuzuki ipaliwanag ang sarili, sinasabing hindi yun ang tunay niyang pagkatao ang nangyari sa pista. Pinagaan ni Chitose ang tensyon sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga goldfish na napanalunan niya para rito, at sinabi sa kanya na sabihin sa mga isda na mahal niya ang mga ito. Ngunit pagkatapos, umamin siya kay Chitose na mahal niya ito, at binalaan siya nito na ang mga salita niya ay maaaring magbigay sa kanya ng maling pag-intindi. Ngunit buong puso niyang inamin na gusto niyang maramdaman din ito ang ganoon para sa kanya. Dala ng damdamin, diretsyong tinanong ni Chitose kung gusto nitong maging tunay niyang kasintahan, at kahit wala siyang ibang gusto kundi yon, tinanggihan niya ito, sinabing dapat muna nilang ayusin ang kanilang mga issue. Ang makita yon ay nagpasaya kay Chitose dahil alam niyang nananatili pa rin ito bilang sarili niya, at sinabihan niya itong pumasok sa eskwela kinabukasan, at sinabi nitong gagawin niya yon. Kinabukasan ng umaga, bumalik na si Yuzuki sa klase, at masaya si Chitose na makita itong bumalik sa normal. Nang sandaling yun, pumasok si Yumura at Nizuna sa klase, at aksidenteng naitambo ni Nizuna ang lamesa ni Yuzuki. At nahuhulog ang mga larawan. Doon ay nakita niya ang mga larawan ng date nila ni Chitose, at mabilis na tinakpa ni Yuzuki ang mapa mula kay Nizuna, na nag-iisip na kahangalan para kay Yuzuki na ayaw niyang aminin ang katotohanang nagde-date sila ni Chitose. Napagtanto niya mula sa mga ekspresyon na hindi alam ni Yuko ang tungkol dito, at sinumbatan niya si Yuzuki dahil sa paglilihim sa kanya sa kabila ng pagiging kaibigan niya, na mas nagpatibay sa paniniwala ni Nizuna na hindi niya karapat-dapat si Chitose. Pagkatapos ng klase, sinamahan sila ni Kenta sa isang ramen shop, at agad niyang napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Maaari kang direktang magtanong, at tanungin si Yuzuki kung ano talaga ang ginagawa niya, dahil nakita mo silang magkahawak kamay. Sa pagpunta sa mga festival date sa kabila ng pag-aangkin na ito ay pekeng relasyon. Tinanong niya si Yuzuki kung kailangan bang si Chitose ang gaganap na kanyang pekeng nobyo, na nagpapahiwatig na kahit sino ay pwedeng gumanap sa papel na yun para hindi na siya guluhin ng stalker. Gayunpaman, alam niyang hindi iyon ang sitwasyon, at iminungkahi niya na dapat ay makipag-date na lang si Yuzuki kina Kenta o Kito at hawakan ang kanilang mga kamay. Ngunit lubos na inamin ni Yuzuki na hindi niya iyon kayang gawin. Noon ay natanto ni Yuko na may karibal siya kay Yuzuki, at idineklara niya ito sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Sinubukan ni Yuzuki na itanggi na mayroon siyang nararamdaman, ngunit tinawag siya ni Yuko sa kanyang kalokohan. At sinasabi na dahil si Yuko ang pinakamahusay na nakakakilala kay Chitose, ibig sabihin ay nangunguna siya. Narinig yun ay nagpatawa kay Yuzuki, at buong puso niyang tinatanggap ang pagiging karibal ni Yuko. Pagkatapos, ibinaling ni Yuko ang kanyang atensyon kay Chitose, at pinagalitan niya ito dahil sa pagiging abala sa pagde-date sa mga festival ng yukata at going o samantalang dapat ay nakatuon siya sa pagharap sa stalker sa likod ni Yuzuki. Para maging patas, sinabi niya kay Chitose na sa susunod na festival, kailangan niyang makipag-date sa kanya. At kailangan niyang magsuot ng yukata sa parehong paraan ng pagsusuot niya noong nag-date sila ni Yuzuki, na hindi naman kayang tanggihan ni Chitose kundi tanggapin. Kinabukasan sa eskwelahan, nang siya, sila, at Yuzuki dumating sa klase, sinalubong siya ng matatalim na tingin. Sumingit si Nazuna at binatikos si Yuzuki sa kanyang huwad na pagpapanggap bilang isang Miss Popular. Mula sa kanyang telepono, ipinakita niya ang isang larawan ng mga nakaraang taon kasama ang parehong lalaking nanggulo sa kanya. Iginiit na siya ay walang iba kundi isang babaeng maluwag ang pag-uugali na mahilig sa matinding pakikipagtalik, na nagtatangkang magpakita bilang isang maganda at mahinhin na prinsesa. Dahil sa galit at kawalan ng pag-asa, inakusahan ni Yuzuki si Nazuna na siya ang stalker sa likod ng lahat ng ito. Sinasabing siya ang taong nagnakaw ng kanyang sapatos sa basketball at lihim na nagtatrabaho para sa mga estudyante ng yakan, kaya naman naroon siya sa laro ng basketball. Sinabi ni Nazuna na hindi siya,
Ngunit lubos na pinaniniwalaan ni Yuzuki na iyon ang katotohanan. Dahil sa pagkadismaya, ibinagsak ni Nazuna ang kanyang telepono sa sahig at sinabing kahit hindi siya ang pinakamabait na babae, hinding-hindi siya gagawa ng masama ng patalikod, sa halip ay haharapin ang mga taong kinamumuhian niya tulad ni Yuzuki bago pa lumala ang sitwasyon. Pinigilan ni Chidose si Yuzuki na magsalita pa, at sumingit si Yuyama upang sabihin kahit hindi ganoon ka-bait si Nazuna, ang dahilan kung bakit siya nasa laro ng basketball ay dahil lang sa fan siya ng laro ni Yuzuki. Sa pag-iisip na siya mismo ay dating manlalaro ng basketball, nang marealize niya kung gaano kasama ang inasal niya, tumakbo palabas ng klase si Yuzuki habang paparating ang guro, at alam na may malaking nangyayari, ipinadala ni Kura si Chidose para sundan siya. Nakita niya silang nakaupo sa dilim habang nakikinig sa ulan, kaya nagpa siya siyang umupo sa tabi niya at pasayahin siya, kahit na hindi umepekto ang kanyang mga corny na biro. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang magagawa niya para mapatigil ang pagyulang bumabagsak, at sinabi niyang maaari siyang kumanta. Kasunod ng kanyang mga salita, nagsimulang humuni si Chidose ng isang magandang kanta, hindi para patigilin ang ulan, kundi ang mga luha na bumababa sa kanyang magandang mukha. Nang tumigil ang ulan, tumigil din siya sa pagiyak, at habang siya ay bumalik sa klase muna, naiwan si Chidose. Bigo na hindi niya agad natapos ang kanyang pinagdadaanan, alam niyang hindi niya kayang panatilihin pa ang kanyang pagkukunwari. Pagkatapos ng klase, habang natataranta, ipinaalam ni Kato kay Chidose na pinaliligiran ng mga estudyante ng yakan ang eskwelahan, naghihintay na harangin sina Chidose at Yuzuki. Mabilis na nag-isip, inutusan ni Chidose ang kanyang mga kasama na umuwi na nang wala siya, habang sila ni Yuzuki ay maghihintay lang sa mga estudyante ng yakan hanggang sa magsawa ang mga ito at umuwi. Subalit, matapos ang maraming oras ng paghihintay, nanatili pa rin sila sa eskwelahan, kahit pa sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Kaya sinabi ni Chidose kay Yuzuki na umuwi na lang sila, ngunit ipinaalam niya rito na mayroon na siyang plano. Nang makarating sila sa tarangkahan ng eskwelahan, hinarang sila ng mga tauhan ng yakan at sinimulang guluhin ang magkasintahan. Tumayo si Chidose sa harapan ng Yuzuki upang protektahan siya at patuloy na ginagalit ang siga, tinatawag itong walang silbing talunan bilang bahagi ng kanyang plano. Dahil sa galit, sinunggaban ng siga si Chidose sa kwelyo, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Kura at lumapit sa kanila. Buong yabang niyang pinaghiwalay ang away, at nang tangkain ng siga mula yakan na umatake sa kanya, madali niyang sinalag ang atake, sinasaktan ang siga. Ipinahayag ni Kura kung paano siya naging bahagi nila noon, ngunit ngayon ay nandidiri siyang makita kung gaano sila kaina kumpara sa kanyang panahon. Binalaan siya ng siga na hindi dapat manakit ng mga estudyante ang mga guro, ngunit malamig na sinabi ni Kura sa kanya na, dahil mas mataas ang kanyang paaralan kaysa yakan, wala siyang kakaharaping parusa. Sa kaunting, nang walang abala, sinabi niya sa mga estudyanteng yakan na umuwi na, at ginawa nga nila iyon. Pagkatapos, pinag-isipan ni Yuzuki ang sitwasyong kinakaharap niya, nagtataka ng malakas kung may ginawa siyang mali. Tiniyak ni Chidose sa kanya na wala siyang ginawang mali at nag-alok na ihatid siya sa bahay, ngunit pinigilan siya ni Yuzuki at nakiusap na iuwi siya kasama niya, sinabing ayaw niyang mag-isa ngayong gabi. Pagkatapos, sa bahay ni Chidose, umupo sila ng tahimik at sa dilim, parehong basa dahil sa ulan. Pinunasan ni Chidose ang kanyang ulo ng tuwalya, pagkatapos ay umupo sa tabi niya ng tahimik, alam ang mangyayari sa pagitan nila. Sumandal si Yuzuki sa kanya, dahan-dahan at marahang hinawakan siya, gustong yakapin siya. At ipakalimot sa kanya ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, pinigilan siya ni Chidose at itinulak pababa bago siya tuluyang pigilan. Nagsimulang umiyak si Yuzuki, nagmamakaawa ng awa, ngunit tumanggi si Chidose na tumigil, ipinipilit na ang tunay na Yuzuki, ang malakas at matalinong Yuzuki, ay bumalik sa kanya, hindi ang mahinang Yuzuki na kanyang tinitingnan. Dahil sa galit, sinipa ni Yuzuki si Chidose sa ari, at sumigaw siya sa sakit, sinasabing sana ay hinay-hinay lang. Matapos silang parehong kumalma, binuksan nila ang ilaw, kumuha ng inumin, at umupo upang magkaroon ng seryosong pag-uusap. Ibinunyag ni Yuzuki na ilang taon na ang nakakaraan sa eskwelahan, siya ang prima donna ng paaralan na nagawang mapanatili ang kanyang distansya mula sa lahat dahil sa kanyang talino sa kalye at matalas na dila upang makaiwas sa gulo. Gayunpaman, ang pinakapopular na siga ng paaralan,
ang leader ng mga basegulero, si Yenoshita, ay nagkagusto sa kanya at ipinilit na siya'y mapasakamay niya. Nang sinubukan ni Yuzuki na tanggihan siya, nagalit ang lalaki at halos makagawa ng masama sa kanya bago siya sinampal dahil sa pagtanggi. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang kawalan ng kakayahan at umiyak sa takot, ngunit si Yenoshita at ang kanyang mga kasamang basegulero ay pinagtawanan siya, na lumikha ng habambuhay na trauma. Matapos marinig ang kwentong yun, niyakap siya ni Chidose at inalo, sinabing maraming salamat sa at muli kay Yuzuki dahil nanatili siyang ang maganda at matalinong Yuzuki sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Sa kanyang pag-alo, pinakawalan ni Yuzuki ang kanyang emosyon at umiyak sa kanyang balikat, alam na mayroon siyang Chidose bilang taong mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagpapaintindi sa kanya na hindi laging karahasan ang sagot, at na ang utak ay maaaring gamitin upang harapin ang mga sitwasyon sa parehong paraan ng pagharap niya sa mga nanggulo sa pista. Habang hinahaplos ng kamay nito ang kanyang pisngi, pinasalamatan niya ito sa pagiging bayani niya at inalok pa siyang maging malapit sa kanya ngayong gabi, na kanyang tinanggihan, naaalala kung paano nito sinipa ang kanyang singit kanina. Pagkatapos nyon, habang nagluluto si Chidose, nagpatuloy si Yuzuki at kumuha. Naliligo habang kinukutsa siya na sumama sa kanya, na tinatanggihan niya palagi. Pagkatapos, habang nagsasalita pa siya tungkol sa shampoo na ginamit niya at sa hairdryer na ginagamit niya, nadiskubre niya na nakuha ni Chidose ang mga rekomendasyon mula sa ibang babae tulad ni Yuwa at Yuko, na nagselos kay Yuzuki. Kaya, muli niyang pinatunayan ang kanyang pagiging dominante sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya sa isang ayos na magpapapantig ng dila ng sinumang lalaki at magsisimulang tumahol na parang ng gabing yun bago matulog. Tinanong ni Yuzuki si Chidose kung may mahal ba siyang sinuman. Ipinahayag ni Yuzuki kung paano siya naniniwala na hindi siya kailanman mai-inlove, isinasaalang-alang na lahat ng lalaking lumapit sa kanya ay minahal lamang ang bersyon niya na nasa isip nila. Upang sagutin ang kanyang tanong, naaalala ni Chidose na mayroon siyang isang babae na laging sumusunod sa kanya tuwing tag-init, nakakasama niya, at dahan-daang napapaibig siya rito. Ngunit isang araw, hindi na siya nagpakita. At yun na ang katapusan ng kanyang munting kwento ng pag-ibig na mala puppy love, ngunit idinagdag ni Yuzuki na dahil nawala siya, hindi niya kailanman nawala ang ideya, ang perpektong ideya, kung sino siya. Habang nakakatulog si Yuzuki, naiisip ni Chidose sa sarili kung paano ang pag-ibig ay parang salamin na may kulay rosas na tumitingin pabalik sa nakaraan, at naiisip niya kung paano sa mga darating na taon ay titingnan niya ang gabing ito sa parehong paraan na tiningnan niya ang babae sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, wala na si Yuzuki, at nakasalubong ni Chidose si Yuwa patungo sa paaralan, kung saan nakita niya ang isang nota na may bakas ng lipstick sa leeg nito na nagpapasalamat sa gabi na ginugol nito kasama niya. Tinawag niya silang isang ganap na playboy na gumugugol ng mga gabi sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang babae, ngunit tiniyak ni Chidose sa kanya na walang nangyari, na pinaniniwalaan naman niya. Pagkatapos sa klase, nakita ni Chidose si Yuzuki na nagsisimula ng ayusin ang kanyang mga problema, simula sa paghingi ng tawad kay Mizuna para sa kanyang mga masasamang salita at pinasasalamatan siya sa pagpunta sa kanyang laro. Sinabi niya kay Kaito at sa iba pa na hindi na siya makikipagpanggap na karelasyon ni Chidose dahil plano niyang harapin ang kanyang mga problema sa Yekangans ng mag-isa, sa paniniwalang sapat na ang ibinigay sa kanya ni Chidose. Pagkatapos, nagkita si Chidose at si Naruse, at sinabi sa kanya kung paano nagpalipas ng gabi si Yuzuki kasama siya. Labis itong ikinagulat ni Naruse kaya natapon niya ang kanyang kape, at tinanong niya kung ibig sabihin nito ay magiging sila na ni Yuzuki ng totoo ngayon. Tiniyak ni Chidose sa kanya na walang nangyari sa sleepover at titigil na siya sa pagiging peking nobyo nito. Nang makita si Naruse na nalilito, nagpa siya si Chidose na sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa lahat ng pinagdaanan ni Yuzuki, at pinasalamatan siya ni Naruse sa pagtitiwala sa kanya ng impormasyon, ngunit ngayon ay naniniwala na siya ay malayo sa pagiging karapat-dapat na maging nobyo nito. Nang maglaon, aksidenteng nakasalubong ni Chidose si Asuka, at nagpa siya silang magkaroon muli ng counseling session tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Asuka tungkol sa kung paano siya nalilito kung dapat ba siyang umalis sa syudad at pumunta sa Tokyo o manatili magpakailanman. Ipinapahayag niya kung paano niya sabay na minamahal at kinamumuhian ang syudad, at alam na alam ni Chidose ang pakiramdam na yun,
Isinasaalang-alang na ang bawat isa na naninirahan doon ay nag-iisip tungkol sa paglipat sa isang mas malaking lungsod. Sa kaibuturan, nagpapasaya sa kanya na malaman na ang isang tulad ni Asuka ay may ganoong uri ng mga pag-iisip tulad niya. Ngunit nalulungkot siya na alam niyang isang araw ay hindi na siya sa tabi niya. Pagkatapos ay tinanong ni Asuka sa kanya ang sitwasyon kay Yuzuki. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Chidose na huwag sabihin sa kanya ang anumang bagay, sinasabing inihahanda niya ang kanyang sarili para sa isang buhay na wala siya sa tabi niya para kausapin. Kung pinapanood mo ang anime na ito, buod hanggang sa huli, ay comment sa ibaba ang Playboy, at kung mahilig ka sa mga buod ng anime na tulad nito, panoorin ang video na ito.